Itong hirap din sa mga lalaki, tinotolerate yung mga ganitong ugali. Kumbaga, yung reward system, di ba? Masyado yung binubus yung reward system sa mga babae. Ay, nagkamali ako. Ay, hindi ako sanay magtiklop ng damit. Huwag ka mag-alala, babe. Pagbubutihan ko. Sige, ako na maglilinis niyan. Sige, pahinga ka na. Tanginan nyo. Nag-asawa pa kayo. Hey, what's up mga ropa? Ito ba yung lingkod suplado mo to? Okay mga ropa, meron akong papaparinig sa inyo. Pakinggan nyo to. Do not insult your men. Do not assume na wala silang kakayahan na mas magaling ka sa man mo. Kasi unang-una, I hope pinili mo yan kasi nakita mo na meron din silang mga areas na mas magaling sila sa'yo. So you have to trust your man na kapag binigyan mo ng task na magfo-fold ng laundry, wag mo naman sa harap niya, ano ba yan? If inutusan mo sila to do something, wag mo namang ulitin sa harap nila at ipamukha na, tingnan mo, mas magaling ako mag-fold sa'yo. Kasi pag ginawa mo yan, sasabihin ng partner mo, magaling ka pala, ikaw na gumawa. Correct! Sasabihin ng babae, ako na lang lahat. Paano hindi ikaw na lang lahat? Lahat naman kinokorek tsaka inuulit. Nako. Kasi ang nangyayari sa brain ng men, and this is backed by research, when you start nagging and you start talking like a man, their brain shut down because they're expecting, this is my partner. I'm expecting a woman talking to me, speaking like a lady. But if you speak like a military, ay para na naman ako nasa Nacho-challenge opisina. sila. Nacho-challenge. Yes, instead of you encourage their hero instinct, pag galit ka sa kanila, alam mo ka nang nai-activate sa kanila? Ano? Competitive streak. So they start competing with you than loving you or taking care of you, Totoo. which is not good for us. Okay. Naku po. Ang daming tatamaan sa mga ganito. Ang daming mga babaeng ganito na nakikipag-compete sa kanilang boyfriend, asawa. Kasi ang babae nanggagaling sa feelings nila most of the time, di ba? Kumbaga hindi sila nag-iisip. Yung sinasabi nila na lack of emotional intelligence. Ito mga babae na to, lack of critical thinking eh. Hindi nila alam na lalaki yung kinakausap nila. Hindi nila alam na yung arte nila parang nangahamon sila. Yung mga ganyang arte na yung simpleng bagay pinalalaki. Yung, nakalimutan mo na naman mag-flash. O yung gate, nakalimutan mo isara. O yung pinto, iniwanan mo bukas. O yung ilaw, iniwanan naman bukas. Di ba? Ba't ikaw ba nagbabayad? Asawa mo naman, di ba? Parang nanay eh. Alam mo yun? Yung sa inyo, annoying na yung nanay mo. Puta, nung nagsama kayo ng asawa mo, annoying din siya. So how? Paano? Sige nga ladies, sabihin nyo nga sa amin kung ano yung tamang pakisama sa inyo. Alam nyo ladies, hindi nyo naman talaga alam most of the time kung anong gusto nyo. Hindi nyo alam kung paano itrato ang lalaki ng tama eh. Di ba? Karamihan ng babae hindi alam kung paano itrato ng tama yung mga lalaki nila sa buhay. Tapos sa huli, sila pa yung galit, sila pa yung malungkot, sila pa yung depressed-depressan. Di ba? Sila gumagawa ng sarili nilang chaos most of the time. Di ba? So ladies, ganito. Hindi nyo pwedeng kausapin yung boyfriend nyo, asawa nyo, or kalibin nyo ng ganito. Kasi maling-mali. Di ba? Kaya nga hindi kayo powerful kung feeling nyo combative kayo. Kala nyo powerful kayo kung nadadarag nyo yung asawa nyo, na-under nyo. No! Tinitiis lang kayo niyan. Maraming lalaking ganyan. Kasi nga ang lalaki, pag nagmahal talaga, seryoso. Pag nagmahal talaga, hindi ka basta-basta iiwanan. Yes, andun yung sinasabi nyo na stigma na ang lalaki cheaters, di ba? Andun yun eh. Hindi naman nawawala yun eh. Pero puta, according to the studies, at least 78% ng mga kalalakihan, puta, hindi talaga bumitaw sa relationship or walang any cases na infidelity. 78%, napakataas na porsyento nun. That's according to the studies. But anyway, yun nga, ladies, dapat hindi kayo maarte na parang alam nyo lahat. Kasi unang-una, reflection nyo na tanga kayo pumili ng lalaki. Kasi kung ini-emasculate nyo yung lalaki sa buhay nyo or minamaliit nyo or tinatrato nyo na parang walang alam, then it reflection nyo na tanga ka pumili ng lalaki. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Yung minumura nyo yung asawa nyo, minamaliit nyo, pinapahiya nyo in front of other people. Tinitiis lang kayo niyan. Pero sa loob-loob niya, tanga na tanga ka, ba't pinili mo ko? Diba? May mga ganun yung lalaki, sinasabi na eh. Ha? Ba't pinili mo ko? Di ba kapag-iwalay ka? Diba? May mga ganyan mga lalaki. Talagang yung pag surang-sura na sa ugali ng babae, makipag-iwalay ka, hindi yung andahin mo sinasabi. Diba? Dahil mo sinasabi, ayaw mo na makapag-iwalay. You always say na maraming nagkakagusto sa'yo, marami kang options. Di sila, doon ka sumama.
Di ba? Ito na masasabi natin dyan sa mga babae na ganyan magsalita. Na marami nagkakagusto sa kanila, marami silang options. We'll see. We'll see. Pag naging single kayo, ito mga babae na to, kala nila madaling humanap ng partner. Yan ang pinakamahirap nyong hanapin. Kaya nga napakaraming single na babae ngayon. Why? Kasi kung madali, dapat maraming babaeng in a relationship. Then bakit maraming babae na single? Kasi hindi ganun kadali. Diba? Kaya nga kung may lalaking tinatsaga yung ugali nyo, at talagang nandiyan pa rin sumusuporta sa inyo, putya, napakaswerte mo na. Diba? Ang problema lang sa'yo is your own feelings. Diba? Pero pagdating sa provision ng lalaki, pagtsatsaga sa relationship, yung patuloy na binibigay niya yung protection at provision, andun yun. Diba? Kung andun yun, swerte mo. Ngayon, kung wala yun, puta, dapat nga makipag-iwalay ka. Gets? Pero tangina, kung napoprotektahan ka, napoprovidean ka, tapos ang dami mo pang gusto na parang out of this world na hindi niya rin alam kung ano yung gusto mo, which is ikaw din naman, hindi mo alam yung gusto mo, then gumising ka. Be fucking mature enough na hindi lahat kayang ibigay sa'yo ng partner mo at ikaw mismo rin, hindi mo kayang ibigay yung mga pangangailangan ng partner mo. Ang lalaki, ang kailangan lang naman niya is mag-submit ka tsaka makipag-sex ka sa kanya most of the time, di ba? Yun ang karamihan gusto ng mga kalalakihan. Napakababaw. Pero karamihan ng mga babaeng may leverage sa relationship, puta, laging hinohold yung sex na yan. Kaya wag niyong sisihin yung mga lalaki na talagang bumibili ng sex. Di ba? Sasabihin naman ng mga ibang babae, bakit? Kahit na. Kasi mahal niya ako eh. Dapat talagang kahit ano ko, ano man ang ugali ko, paano man ako manamit, dapat tatanggapin niya ako. Kaya niya nga ako pinakasalan eh. Wow! Yun naman pala eh. Tanggap ka naman pala dapat. Eh di dapat tanggapin mo rin asawa mo kung may mga bagay na hindi nagagawa. Di ba? Huwag tayong feeling special, ladies. You're not special, okay? Ikaw lang nag-iisip nun. Well, kasalanan naman talaga ng society yan. Kasalanan din naman ng mga ibang lalaki yan, okay? Pero ngayon, na pag nasa relationship ka, come to think of it na ano ba yung mga kaya mong i-provide pa sa asawa mo na hindi niya kayang i-provide sa sarili niya? Wala. Kung hinohold mo yung sex, kayang-kaya niya yun for sure. Kayang-kaya niyang kubuha. Kung sex lang, hinohold mo, nako, ladies, gumising kayo. Hindi nyo dapat hinohold yan sa taong talagang pinili nyo. Ngayon, kung nagsisisikat pinili mo yan, hiwalayan mo. Di ba? Hiwalayan mo. Kung yan ang gusto mo. Kaysa naman, titiisin ng lalaki yung pangit mo ugali. Tapos, ikaw pa yung biktima sa uli. Pucha na yan. Ba't ayaw mo hiwalayan? Di ba? Kung nagpapabiktim ka, hiwalayan mo. Or para maiwasan mo yung pagiging victim, hiwalayan mo. Hindi pwede na laging sisisihin nyo yung lalaki. Hindi pwede na laging ang may kasalanan ng lalaki. As if naman na it's only him in the relationship. Ano ba akala nyo, ladies? Obligasyon lang ng lalaki is pasayahin ka? At maging tama lahat ng gagawin niya para sa'yo? Hindi ba siya tao? Anong tingin mo sa kanya? Hindi porket nagpo-provide at nagpo-protect ang isang lalaki sa relationship. Ang tingin nyo na is dapat maging consistent siya or maging hanggat maaari maging perfect siya. Pati ba naman, syempre, magaling ka sa pagtitiklo, magaling ka sa paglilinis. What do you expect sa lalaki? Matindi ka kung ganito. Nag-asawa ka. Ina-expect mo yung lalaki magpo-provide at magpo-protekta sa'yo. Tapos nag-expect ka pa na magluluto siya, maglilinis ng bahay, magtitiklop ng damit or maglalaba. Eh, anong kaya mong gawin? Dapat di ka na nag-asawa, dapat sa'yo mag-isa. Di ba? Come on, ladies. Huwag tayong pa pretty-pretty lang sa bahay. Di ba? At the end of the day, yung mga sinusuot yung damit na mamahalin, yung makeup nyo na mamahalin, wala namang kwenta yan sa boyfriend nyo or sa asawa nyo eh. Kasi at the end of the day, pucha, bibirahin din naman kayo na nakapatay ang ilaw most of the time dahil yun ang gusto nyo. Or bibirahin din naman kayo na asawa nyo nang walang damit or walang saplot. Hi, good morning. Ma'am, ba't minsan ang mahal na binabayad ko? Nag-iiba yung time ng Ano siya, sir? Sac City? Oo nga, pero usually, pag 9 hours ako, nasa 120 lang. Nung last time, 140. Pero inayos niya naman. Sabi ko, hindi. Sabi ko, imposible yan. Ay, 180. Sabi ko, sobra naman, 180. Oo. Pero inayos niya naman. Okay naman. Minanual na lang siguro, sir. Oo. Sabi ko, hindi ganyan. Ngayon lang ako magbabayad ng ganyan. Thank you. So, yun nga. Ladies. Saan ba ako naputol? So, ladies, wag yung tignan yung mga lalaki nyo sa buhay na parang talagang tau-tauhan nyo or kung itrato nyo na parang tatanga-tanga siya. Come on, ladies. Tao yan. Lalaki yan, pero tao yan. Okay? Hindi yan may emosyon yan. Kaya huwag kayong magtaka kung bigla yan nawala, tapos nagulat ka, may babae, mag-isip-isip ka. Di ba? Kailangan mo na mag-self-reflect. Anong ginawa mo sa relationship na kitagal-tagal? Ano na provide mo sa kanya? Di ba?
nasa uli ang pagsisisi, ladies. Kung di nyo kaya na maging feminine sa relationship, huwag na kayo makipag-relationship kahit kanino. Akala nyo ko siguro, porket marami nagkakagusto sa inyo, lahat ng yun ay bibigyan kayo ng relasyon. No. Hindi porket nag-a-add sa social media nyo, nagpa-follow, nagsasubscribe sa inyo, is talagang trip na kayo. Hindi. Kala nyo bibigyan kayo ng relationship. No. Yung mga ganyan lalaki, usually, ang gusto niya, bembangin kayo. Yun ang totoo. At yun ang magiging totoo most of the fucking time. Di ba? Bakit niya bibigyan ng sakit ng ulo yung sarili niya na sakit ng ulo ka nga ng asawa mo tapos kukuhanin pa kita sa asawa mo? Or sakit ka nga ng ulo ng boyfriend mo tapos kukuhanin pa kita sa boyfriend mo. Di ba? Yung mga ganun lalaki, hindi mo rin magugustuhan at the end of the day. Why? Kasi simp yun eh. Di ba? Yung mga ganun lalaki, white knight eh. Ayaw nyo rin ng ganun na tangina, eto lalaki na to, hindi ba alam na toxic akong babae? willing niyang panagutan ako. Hindi pagmamahal yun. Kahibangan yun. What? Gets? Kaya ladies, wag niyo isipin na napakalaki ng kaya niyong iambag sa relationship. Ang tanging pinaka-the best na may iambag niyo sa relationship is yung hindi kayo mabunganga, masarap kayo magluto, at kayo magiging ina ng kanyang magiging anak. Yun ang pinakamalupit na kaya nyo ibigay sa lalaki. Yung pagdating sa pera, pagdating sa mga, kung ano man yung mga mabibigat na tasa sa pang-araw-araw na buhay nyo, iwanan mo sa kanya yan, kayang-kaya niya yan. Pero kung let's say, magbubunga nga ka pa na ikaw lang yung magaling, na magaling ka sa kanya magtiklo, magaling ka maglaba, magaling ka maglinis ng bahay, di gawin mo na. Ba't ang dami pang sinasabi, di ba? Minamaliit mo yung tao eh. Kung gusto mong pag malaki, ikaw magaling, di ikaw na magaling, di ba? Kung di siya magaling, it reflects on you, di ba? Don't challenge your man, okay? Hindi mo dapat tinatrato yung asawa mo or yung boyfriend mo na parang hindi talaga siya magaling or pinaparamdam mo sa kanya hindi talaga siya magaling kasi ikaw magkakadeprensya, hindi naman yung kasi ikaw may deprensya because it reflects on you na hindi ka magaling pumili ng lalaki. Gets? So, anong gawin natin dito mga ropa? At the end of the day, ikaw ang lalaki, ikaw mag-lead ng relationship nyo, kailangan maging aware ang babae na pangit na ugali niya, hindi nyo dapat tinotolerate o hindi dapat kayo nagbibigay ng mga positive reinforcement sa mga pangit na ugali nila or hindi nyo dapat sila nire-rewardan ng kung ano-anong bagay kasi nagagalit sila or kasi galit sila. Kasi ganito mga ropa, pag ang babae, hinayaan nyo na let's say galit sila sa inyo, nagtatampo sila sa inyo dahil nga, let's say, pangit ka maglinis, hindi ka marunong magtiklop, or nakalimutan mong isara yung pinto, nakalimutan mong buksan yung gate, or anything, or nakalimutan mong mag-flash ng inodoro. Ito yung mga bagay na hindi naman dapat na maging big deal, pero may mga babaeng ganito na talaga minsan may saltik talaga, na hindi mo alam kung saan ang gagaling, na napakalit na bagay, pero kaya niyang sirain yung date nyo, kaya niyang sirain yung araw nyo, dahil lang sa mga ganung bagay na nakalimutan mong i-flash yung inodoro. Kaya nga nakakatawa di ba? Parang tangina, ni-stress mo yung sarili mo dyan. Ano napapala mo? Because they feel good eh. Sabi nga natin, di ba? Either negative or positive, they don't fucking care. As long as they feel the emotions. Masaya sila dun. Kasi hindi nila alam, sinasabotahan nila yung relationship nila, pati yung maturity nila. Instead na dapat, maintindihin sila sa mga bagay-bagay. Ang nangyayari, mas lalo silang ang nangyayari, masyado silang parang nagiging immature sila na parang hopeless pag maliit na bagay dinaramdam nila, kagaya nung nakalimutan mo mag-flash, nakalimutan mo magbayad ng bill ng kuryente, di ba? Yung mga ganung bagay. Tsaka yun nga, itong hirap din sa mga lalaki, tinotolerate yung mga ganitong ugali. Kumbaga yung reward system, di ba? Masyado yung binubus yung reward system sa mga babae. Ay, nagkamali ako, ay hindi ako sanay magtiklop ng damit, wag ka mag-alala, babe, pagbubutihan ko, sige ako na maglilinis niyan, sige pahinga ka na, tangina nyo, nag-asawa pa kayo. Tandaan nyo, pagdating sa pag-aasawa, pagdating sa boyfriend, girlfriend, kung yung babae na pinili nyo, walang kaya provide sa inyo, puta, naghanap ka lang ng sakit ng ulo. Diba? What's the point na ikaw yung the best guy, tapos ikaw din pala gagawa ng lahat para sa kanya? Diba? Kumbaga, I mean to say is, hindi ka ba nag-iisip? Or are you lack of also with the critical thinking? Ang babae lagi sinasabi, diba? Lack of emotional intelligence. Ba't sila ba? Ano ba sila? Di ba lack of critical thinking? Biruin mo, nakalimutan mo mag-flash, kinagagalit mo, sisirain mo yung pag-uusap natin or yung mood mo nang dahil sa nakalimutan mag-flash. Di ba? That's BS. Pwede mo namang pwede mo namang ipaalala ulit di ba? Hanggang sa matuto siya. Hindi yung kailangan na magalit ka. Una, sige, given per second nagagalit ka. Yung third, tanggapin mo sa sarili mo na gano'n na talaga siya. Di ba?
Ngayon, it's all up to you kung paano mo iano na yung emotions mo, kung paano mo talaga dadalhin. Hindi nyo pwedeng sisihin lagi ang lalaki sa mga bagay na kinalulungkot nyo or kinaiinis nyo. Kasi kayo may control sa emotions nyo, ladies, hindi naman kami. Okay? So yun lang mga ropa, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be pa kami serious mga ropa.